Tinangay ng rumaragasang tubig ang isang senior citizen na tumatawid sa spillway sa Rodriguez, Rizal. Ang pagsagip sa kanya sa pagtutok ni Jamie Santos. Sa CCTV footage ng Barangay San Rafael sa Rodriguez, Rizal, kitang sabay na tumatawid sa spillway ang dalawang lalaki na yan. Pero napag-iwanan ng isa, nakapansin-pansing nahirapan sumulong dahil sa malakas na agos ng tubig. Makalipas ang ilang sandali, nawalan ito ng balanse, natumba at tuluyang inanod ng rumaragasang tubig. Ilang metro rin ang layo ng inanod sa biktima mula sa bahaging kanyang tinatawiran. Agad namang nagkasa ng rescue operation ng Barangay San Rafael, katuwang ang Municipal Disaster Risk and Reduction Management Office o MDRRMO. Bago tuluyang lapitan ng biktima, nagtulong-tulong munang magkabit ng mga lubid ang mga rescuer upang magsilbing safety line laban sa malakas na agos ng tubig. Nahihirapan lang po dahil kasi kahit sabihin mo may part na mababaw, yung malalim, doon yung talagang malakas na current ng agos ng tubig. Doon po kami nagtulong-tulong, tumawag na rin po sa MDRMO, additional salvavida, mga lubid po. Habang nakaalalay ang mga rescuers sa lubid, naghagis din sila ng stretcher, salbabida at life vest hanggang sa marating ang biktima. Napakahirap pong itawid at abot po ng tinatawag naming salbabida, yung mga equipment po ng BDR at saka ng MDR, ng local government, rumuspende rin po at nagamit po namin mga lubid na pang-rescue po dito po sa amin sa spillway. Ilang minuto ring nakipagbuno ang mga rescuers sa rumaragasang tubig bago tuluyang maiahon ang 64 anyos na senior citizen. Ayon sa barangay, nawalan ng malay ang biktima, ngunit ligtas naman matapos mabigyan ng paunang lunas bago isinugod sa ospital. Kapag sinabing bawal, huwag na po nating subukan kasi isa lang ang buhay. Hindi na natin maibabalik kung sakaling may nangyaring masama. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na pagbali ng batas ang ilang nagaganap sa impeachment trial laban sa kanya. May pahaging din siya sa Kamara at sa magkasamang pag-upo sa rostrum ng dalawang senador. Nakatutok si Darlene Kai. Sa panayam kay Vice President Sara Duterte, nagpakawala siya ng batiko sa kinahaharap niya ngayong impeachment trial. Napakaklaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan. Ang sabi niya, bending the law o pagbali ng batas. Third impeachment. Kabilang sa mga pinatungkulan niya ang question niyang impeachment proceedings sa Kamara. Petisyong ibinasura na ng Korte Suprema dahil moot na ang issue. Pati na ang magkasamang pag-upo sa rostrum ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Senator Cheese Escudero sa kanyang impeachment trial. Simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng dalawang tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Tumangging magkomento si Duterte sa pagbasura ng Korte Suprema sa kanyang petisyong kumwestiyon sa proseso ng Kamara sa pag-impeach sa kanya. Pero naghayag siya ng pagkatuwa sa ipinapakitang performance sa kanyang defense team. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend me. Ayon din sa bise, narinig daw nila na may iniyahan ng kaso ang National Bureau of Investigation. Hindi malinaw kung tungkol saan pero matatanda ang iniimbestigahan ng NBI ang umano'y banta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Usaping bahagi ng mga akusasyon sa kanyang impeachment trial. Naghahanda na raw ang kanyang abogado kung meron mang kasong isasampa. Dili naman siguro nakatingaladan sa nakita nato no sa mga kadaghan-daghan nag-file nila og kaso sa, as I said, mga tao nga dili musunod kay BBM. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Humingi ng paumanhin ang Schools Division ng Davao City kasunod ng viral online na insidente kung saan maririnig po ang pangungutya at pagmumura ng ilang mag-aaral kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Usap-usapan ang isang tagpo nang dumalaw si Pangulong Bongbong Marcos sa Davao City noong July 28.
Sa kumalat kasing video ng pagsakay niya sa presidential helicopter malapit sa isang gusali ng Kalina National High School, narinig na kinutya ang Pangulo at minura pa ng ilang mag-aaral. Lupad ng mga Humingi ng paumanhin ng Schools Division of Davao City para sa hindi nila nararapat na ikinilos ng mga estudyanteng natukoy na. Hindi nila kinukonsinte ang kanilang inasal na hindi umano sumasalamin sa itinataguyod na pagpapahalaga ng mga paaralan sa respeto, disiplina at responsibilidad. Kaya pinulong ang mga bata at kanilang mga magulang o guardians na layuning matiyak ang due process at pagpapatupad ng akmang interventions. Ayon sa DepEd Order No. 006 Series of 2026, bawal ang pagmumura at malalaswang salita sa loob ng school premises maging sa online platforms. Written reprimand at pagpapatawag sa magulang ang parusa sa una at ikalawang paglabag. Hanggang 5 araw na suspension naman sa ikatlo. Bahagi ito ng nakasaad sa DepEd Order na pagdidisiplina at guidance and counseling sa lumabag. Sasalag din sila sa intervention na nakatuon sa responsableng asal, responsableng paggamit ng digital devices at internet at respeto sa kapwa. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Nagpahayag ng pagkadismaya ang palasyo kaugnay sa pangungutya at pagmumura ng ilang estudyante kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi matututo ng tamang asal ng kabataan kung ang iniidolo ng mga ito'y mga walang bodo, palamura at nagdarasal ng kapahamakan ng iba. Ikinalulungkot daw ng palasyo na sa eskwelahan pa nangyari ang insidente. Paghimok nila, ibalik ang decency o yung pagiging disente sa ating bansa at huwag pabayaan ang mga kabataan. Mahigit kalahating milyong pirma na po ang nakalap ng ilang grupo para iprotesta ang itinatayong tech hub ng Pax Silica sa Tarlac. May abiso na umano ang Bases Conversion and Development Authority na hanggang Desyembre na lang sila sa project site. At nakatutok si Mariz Umali. Sinisimula na ang Pax Silica project sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Kahit ayon mismo sa gobyerno, ay pinaplansya pa ang ilang detalye nito, kabilang ang pagbili sa mga lupang magiging bahagi nito, na tila pambabarat para sa mga nakatirang maaapektuhan. Kasama nilang humarap kanina ang ilang progresibong grupo. 30 pesos kada square meter lang anila ang alok na bayad o 300,000 pesos kada ektarya. Wala pong katumbas ang 30 pesos per square meter. Hindi pa nga makakabili ng isang order na goto. Hindi ito sapat para matumbasan ang kanilang pamumuhay ayon sa mga humarap na magsasaka. Maraming magsasaka po ang mga umiiyak ngayon dahil sa mga proyektong itinatayo po ng mga BCDA. Ngayon, isa pa po na dumating ang Pax Silica. Yung mga tao na nakatira sa amin, ay yun lang po ang pinagkukuhanan nila ng kinabubuhay. Ang lupa ay katumbas ng buhay. Kapag inalis ang mga magsasaka at katutubong, unti-unti mo na sila o biglang papatayin. Ang giit noon ng gobyerno, walang maaapektuhang mga katutubo sa Pax Silica. Ang proyekto pong ito, unang-una ay nakatitulo na sa BCDA. So it's a public land. Wala pong ancestral domain title doon. Pero sabi ng katutubong si Apong Pen, meron silang mga dokumento at larawang magpapatunay na matagal na silang naninirahan sa lugar na sasakupin ng proyekto. Kabilang sa mga maaapektuhan ay ang libingan ng kanilang mga ninuno. Panahon pa po ng Kastila ito. Hawak po namin yan. Pinakita po namin sa NCIP, sa BCDA, para kami at ipatunay na kami talaga ay lihitimong taga doon po kami. Pero nakatanggap na umano ang ilan sa kanila ng abisong umalis na mula sa Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Meron po ko silang binibigay na sulat na ganito. Hanggang December na lang kami. Sa parehong sulat ay inaanyayahan din silang makipagdialogo. Sa taya nila, halos 3,000 pamilya ang maapektuhan ng proyekto, kaya nangangalap sila ng lagda kontra Pax Silica. Ang pinagsama-sama naming mga nakalap na pirma, lagpas 526,000 na. At patuloy na lumalaki. Reaksyon ng palasyo. Sa mga lahat ng pumirma dyan, we hope na nung pumirma kayo ay alam nyo ang detalye patungkol dito. Hindi
hindi sila muwang, hindi sila mangmang sa kung ano ang Paxilica. Sana alam nila talaga kung ano ang nilalaman ng agreement na ito. Sa Kamara, 2 kongresista na ang naghain ng resolusyon para maimbestigahan ang Paxilica at epekto nito. Pagtutol ito at pagtigil sa proyektong Paxilica. Kasama na rito yung paglalahad sa lahat ng impormasyon kaugnay sa Paxilica. So yung demand ng transparency. Plano ring talakayan sa Senado ang issue sa proyekto. Maris Umali, Nakatutok, 24 Oras. Nagpabaha ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila kanina gaya po sa Parañaque. At kakambal niyan, syempre, bigat na traffic. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Vicky, sa mga sandaling ito ay muli nang nadadaanan itong bahaging ito ng Dr. Santos Avenue matapos itong maparalisa kanina, bunsod ng baha. Tinati ang mag-aalas 2 ng hapon kanina nang halos maparalisa ang daloy ng trapiko sa lugar matapos itong bahain, bunsod ng malakas na buhos ng ulan. Ayon sa mga taga rito, umabot daw ng hanggang hita ang baha, maski mga maliliit na truck ay di umupra sa taas ng baha. Dahilan para maging sakit ng ulo ng mga motoristang natenga sa lugar. Mabilis siyang tumaas talaga. Kapag tuloy-tuloy po yung pagbuhos ng ulan, pataas pa rin po siya ng pataas. Ngayon, pag tumigil po naman yung ulan, nagsusubside po siya pero hindi agad siya madaluyan ng mga light vehicles or yung mga two wheels na tulad ng motorsiklo. Pero yung mga passable naman po, yung mga malalaking truck. Kung may mga natuwa man, yun ay yung ilang mga bata sa lugar na ginawa ng paliguan ang binahang kalsada. Naglalaro po yan kada ba dito, naglalaro po sila eh. Sinasaway ba sila? Kahit sawayin sir eh, talagang yung mga bata ginagawang laruan to pagka bumabaha talaga yung area. Halos ganito rin ang naging sitwasyon sa isa pang bahagi ng Sukat Road sa may palabas naman ng expressway. Pero gaya ng dito sa kinaroroonan natin, humupa na rin ang baha sa naturang lugar at muli ng passable sa lahat ng mga pangkaraniwang sasakyan. Vicky, sa mga sandaling ito, bagamat pabugso-bugso ang pagulan, maya't maya inuulan pa rin natin. Sa mga sandali ito ay maayos namang nadadaanan ang bahaging ito ng Dr. Santos Avenue, magkabila ang direksyon niyan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. At ito na nga, nadagdagan pa ang mga lugar na nagsuspinde ng pasok bukas. Walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina, probinsya ng Abra, pati sa bayan ng Santa Cruz sa Occidental Mindoro. Dagdag po yan sa mga una nang nag-anunsyo ng suspensyon ng pasok at alternatibong class at work arrangement dahil nga sa epekto ng bagyong Maymay at habagat. Patuloy pong tumutok para sa mga bagong anunsyo. Tinamaan din ng Ayala Mania si comedy genius Michael V. Gumawa pa siya ng digital sketch ni Alex bilang tribute sa ipinakita nitong galing. Pero ano kayang pinakahinahangaan ni Bitoy kay Alex? Ichichika yan ni Aubrey Carampe. Matapos ang historic win ni Alex Ayala sa Mubadala DC Open, sunod-sunod ang pagbibigay papuri para sa Pinay Tennis Champion. Isa na rito, si Kapuso comedy genius Michael V na gumawa ng artwork bilang tribute kay Alex. 15 minutes lang daw ginawa ni Bitoy ang digital sketch na ito na ipinost niya sa kanyang Instagram dahil napabilib daw siya kay Alex. Napamura at napaiyak ako talaga dahil napakalaking achievement nung nagawa niya para sa, well, not just for herself, kundi para sa bayan natin. Nakaka-proud talaga. Minsan na rin daw nahilig sa larong tennis si Bitoy at kanyang misis. At malaki rin daw ang epekto ni Alex sa pagpapalaganap ng interes ng mga Pilipino sa sports. Kahanga-hanga rin daw ang ipinapakitang
pagpapahalaga ni Alex sa mga sumusuporta sa kanya, lalo na sa Filipino fans. Kaya nga yung pasasalamat niya, syempre ramdam mo talaga na tagos talaga sa puso, wholeheartedly pagka nagbibigay siya ng speech, yung pasasalamat niya sa mga supporters. Ang digital artwork, umani rin ang paghanga mula sa fans dahil sa husay ng pagkakaguhit ni Bitoy. Basta yun lang gusto ko sabihin, Alex Ayala, I'm so proud of you. And yung ginagawa mo para sa sport at para sa bayan, medyo nakakakilabot na nga. Ganun na yung feels. At para naman daw sa fans ng Kapuso sitcom na Pipito Manaloto tuloy ang kwento, may mapapanood daw na fresh episodes sa Sabado. Tuloy-tuloy pa rin ang paglago ng negosyo ni Pepito at paglago ng televiewers natin. Kaya maraming salamat. Talagang hindi kayo humihinto. Parang yung motto at yung kasabihan ni Alex Ayala. So, thank you so much sa inyo. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. Mga kapuso, binabawi ng ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico ang nauna nilang pahayag na naghatid sila ng mali-maletang pera kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. Nakatutok si Marie Zumali. Noong February 2026, lumabas sa publiko ang 18 mga lalaking nagpakilalang dating security ni dating Congressman Zaldico, ang ilan sa kanila mga dating Marines. Sa kanilang affidavit, sinabi nilang naghatid umano sila ng mali-maletang pera kina dating Speaker Martin Romualdez, kay Ko at maging kay Pangulong Bongbong Marcos. 4 sa kanila humarap sa akin kanina. Ang sinabi nila sa akin, binabawi na nila ang mga nauna nilang sinabi at kwento. Gusto lang po namin mag-recant po, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin pong manahimik dahil sa ngayon ay dad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Hindi sila nagpakita ng mukha sa kamera dahil sa matinding bantaraw sa kanilang buhay. Dala nila ang tigi-isang bagong sinumpaang salaysay. Binigyan din nila kami ng kopya ng video ng panumpaan at inotaryo ang mga ito. Bakit niyo gustong bawiin? Hindi po totoo yung mga ibang sinabi na po namin. Binabawi po namin lahat yung salaysay na nagatid namin. At hindi totoo po yung sinasabi namin sa unang sinumpaang salaysay namin. Doon sa sa salaysay namin po, sa unang salaysay po. Sa affidavit. Yung hindi totoo yung sinasabi namin. Bakit nyo ngayon sinasabi na hindi totoo? Pero noon kasi pinanindigan nyo eh. Parang naguguluhan pa kami noon. Tapos, ang nagawa ng affidavit namin po ay hindi kami po. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi nilang binabawi na nila ang nauna nilang mga aligasyon laban kina Marcos, Romualdez, Ko at iba pa. Pumirma lang sila sa joint affidavit dahil sa pangakong pera. Una kasi dyan, may mga pangako po sa amin. Tulad ng pinansyal na sinasabi nila po na pwede na po kayong hindi magtrabaho ng 2 taon. Tapos, meron pa kayong security sa pamilya niyo. Kapalit ng ano? Kapalit po sa ginawa na joint affidavit ko. 3 sa humarap sa akin ngayon, pumirma ng affidavit sa Office of the Ombudsman na ginagamit ngayon sa investigasyon kay Romualdez at iba pa. Pero kwento nila, nang humarap raw sila sa Ombudsman, pinilit silang pumirma sa sinumpaang salaysay na gawa na rin daw. Tinakot daw silang sasampahan ng patong-patong na kaso. Ang affidavit daw nila ngayon, sila mismo ang nagsulat at walang namilit. 2 buwan na raw pinag-iisipan ng mga tinaguriang Maleta Boys na ito na bawiin ang una nilang mga salaysay hanggang sa maging buo na raw ang kanilang loob at i-execute ang mga bagong affidavit 2 linggo na nakalilipas. Anila, nag-iisip na rin daw ang iba pa nilang mga kasamahan na pumanig sa kanila. Patuloy na kumukuha ang GMA News na reaksyon mula sa Ombudsman at kay Attorney Baligod na unang nagpakilala sa grupo ng mga sundalo. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.
Emil, may tanong ako sa'yo. Naranasan mo na bang makantahan ng iyong lolo at lola dati? Ay, panahon nun na yung pamuli na. Wow! Lucano yung lola ko ba? Ay, may ganda pala ng boses mo. Sige, Emil, go ahead. Sa Borongan City sa Eastern Samar, meron pong lolo na isinama pa ang apo sa kanyang karaoke session. Approve kaya kay baby ang boses ni lolo. Abay, parang tinitimpla pa nung una ni Baby Ayabel ang boses ng kanyang lolo Pio hanggang sa, tingnan nga natin. Nakuna na ang kanyang cute giggle face. Talagang mukhang type na type niya ata ang boses ni lolo Kwento po mga kapuso ni News Cooper Aya na kumuha ng video na isipan lamang ni Lolo Pio na isama ang apo sa kanyang karaoke session. Hindi raw inaasahan ng kanilang pamilya na makunan ang cute moment ng maglolo. Nalabis daw nilang kinagiliwan. Emil, kung kumata ako, bibigyan mo ba ako ng cute giggle face? Ay, hindi ka natin. Wag na, baka lumakas pa yung ulan. At yan po ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Emil Sumangyo. Ito po ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.